Nais ko lang rin po sanang ibahagi yung naging karanasan ko. Nung bata pa po ako, ang talagang kinakatakutan ko noon ay multo. Ito kasi yung madalas ipanakot sa amin noon ng aming mga magulang. Dalawa lang kaming magkapatid at pareho kaming lalaki. Bukod doon, ay ito rin yung madalas naming kinakatakutan sa mga palabas. Kaya lumaki kami ni Kuya na sa multo kaming natatakot. At hindi tulad sa mga nilalang na kadalasan pong binabanggit dito sa inyo pong programa. Pero may isang pangyayari po sa aking buhay na hindi ko po talaga makakalimutan. Siguro ay mga 23 anyos na ako noong mga panahon na iyon. Sumama kami noon ng kuya ko sa probinsya ng isa naming kaibigan. Bali 5 kaming lahat. Tawid dagat iyon at may kahabaan ang aming naging biyahe. Katunayan ay nang sumunod na araw na kami dumating doon sa kanila at magtatanghali na. Nakilala namin ang mga lolo at lola ng kaibigan naming si Nilo. Mababait sila, lalo na yung tiyuhin nitong si Mang Erning. Tuwang-tuwa sila nang makita si Nilo. Matagal na rin daw kasi hindi nila ito nakikita. Nung bata pa raw ito, ay madalas silang nagbabakasyon ng kanyang mga magulang doon. Naranasan nga rin daw nitong tumira doon ng mahigit 1 taon nung hindi pa raw ito nag-aaral. Nagpahinga lang muna kaming sandali at kumain na rin ng tanghalian. Habang nagpapahinga ay marami na kaming mga pinag-uusapan na mga gagawin habang naroon kami. Kasama na sa aming plano yung paliligo sa ilog at pamimingwit. Gayon din yung pag-hiking at pamamaril. Mayroon din kasi silang airgun. Pero napagpasyan namin sa kinabukasan nilang gawin yung mga bagay na iyon. Dahil sa pare-pareho pa kaming pagod dahil na rin sa haba ng aming naging biyahe. Kinagabihan nung araw ding iyon ay dumating ang tiyuhin ni Nilo na si Mang Erning. May dala itong Gold Eagle beer at tuba. Pagkalapag niya sa kanyang mga dala ay iniayos na nito yung lamiseta sa may balkonahe. Bukod sa mga inumin niyang dala ay mayroon din itong dalang mga hito. Pero hindi iyon tulad ng nakikita ko sa palengke na malalaki. Sa pagkakatanda ko ay malilit lang ang mga iyon na halos tag-1 dangkal lang yata ang laki. Pagkatapos niyang may ayos yung aming pupwestuhan ay dumiretso na ito sa kusina at sinabi kay Nilo na kanya na raw simulan dahil kanya pang aasikasuhin yung mga dala niyang hito. Sa unang pagkakataon ay doon pa lamang kami makakatikim ng Kuya Marco ng tinatawag na tuba. Tinagayan muna kami ni Nilo ng tagkakalahating baso bago niya iyon inihalo sa beer. Manamis na miss yung tuba na medyo maasim, pero masarap at parang hindi nakalalasing. Si Mang Erning naman habang abala sa kusina ay pinupuntahan ni Nilo upang tagayan. Maya-maya ay umupo na rin ang lolo ni Nilo at nakisalamuha sa amin. Umiinom din pala ito at biniro pa nga kaming magdahan-dahan lang daw dahil sa baka akala namin ay walang tama yung aming iniinom dahil nga sa masarap ang lasa noon. Ilang sandali pa ay nagsimula ng magkwento ang lolo ni Nilo. Pambungat nito ay marami na raw siyang mga kakaibang karanasan doon sa kanilang lugar. At kanya kaming tinanong kung kami ba raw ay naniniwala
sa mga nilalang na aming napapanood at naririnig sa mga kwento. Sinabi ng isa naming kaibigan na si Jerry na hindi siya naniniwala dahil hindi pa raw siya nakakita ni minsan ng mga ganong uri ng nilalang. Sinabi din ni Kuya Mark na hindi rin siya naniniwala. At kahit sa mga anting-anting ay duda umano siya na totoo ang mga ito. Nang marinig iyon ni Lolo Ilyong, ay parang biglang may naalala ito. At nasabi ang mga katagang, "Ganun ba?" At inutusan nito ang isa pa naming kaibigan na si Kevin upang kumuha ng mga dahon. Kaya mabilis naman itong tumalima at tumayo. Pagbalik nito, ay may dala na ito at hawak-hawak na 3 dahon. At kung hindi ako nagkakamali, ay dahon iyon ng kayumito. Kanya iyong iniabot kay Lolo Ilyong. At nakita naming inilapag nito ang 2 dahon na kanyang iniwan ng isa sa kanyang kamay. Wala siyang hawak na anuman sa kanyang 2 kamay, maliban sa nag-iisang dahon na iyon. Ipinakita pa niya sa amin na kanya iyong isinasalin-salin ng dahan-dahan, palipat-lipat sa magkabila niyang kamay. At makaraan ang mga 3 beses siguro na pagpapalipat-lipat nito, ay kanya namang inilapag iyon sa isa niyang palad. Nakita pa namin ang dahon bago niya yung takpan ng isa pa niyang kamay. Iniangat niya iyon sa tapat ng kanyang mukha. Nakita kong parang may sinasabi ito, pero wala namang tinig na lumalabas sa kanyang mga labi. Tanging pagbuka lang ng kanyang bibig ang napansin ko. At hinipan niya iyon ng makikatlong beses. Nang alisin ni Lolo Ilyong ang isang palad na nakatakip doon, ay nanlaki ang aming mga mata. Nang makita namin ang 100 piso at wala na ang dahon ng kayumito, naging pera ang dahon. Napapalakpak kami dahil sa aming nasaksiyang iyon. Namangha kaming lahat sa aming nakita. Pero si Kuya Mark, bagaman humanga, ang buong akala niya ay isa lamang iyong trick, tulad ng ginagawa ng mga tinatawag na magician. Pero nang ilapag na ni Mang Erning yung niluto niyang hito na aming pangpulutan, ay sinabi nitong wag na raw naming ipagtaka iyon, dahil marami talaga umanong mga pangyayari sa mundo na hindi kayang ipaliwanag kahit pa ng siyensya. Matapos kong marinig iyon, ay natuon na ang aking atensyon sa inihaw na hito, na parang ang sarap-sarap ng papaki noon. Tumagay ng isa at bumalik na uli ang tsuy ni Nilo sa kusina, pagkat di pa raw ito tapos. Habang abala kami na tinitikman yung inihaw na hito, ay narinig kong nagsalita na muli si Lolo Ilyong. Sinabi niya sa amin na kanya raw narinig yung aming mga pinaplanong gawin sa mga darating na araw. Paalala lang daw niya ay maging mapagmatsyag kami sa aming paligid. Amin din daw igalang yung kalikasan. Hanggat maaari ay wag daw kami mag-iiwan ng kahit anumang basura. At kung kami naman daw ay mamamaril, ay amin lang umanong iwasan ang pusa kung sakaling may makita kami. At kung ibon naman daw, ay wag daw naming babalakin na barilin yung ibon na mayroong kulay brown at pula, na mayroong mahabang buntot. Bagaman mayroon na kaming naiisip na dahilan kung bakit ganoon ang pagpapaalala sa amin ni Lolo Ilyong, ay mas minabuti na naming itanong na rin sa kanya kung bakit. Sinabi naman niya sa amin na luba umano kasing mapanganib. Dagdag pa niya, ay baka maniwala na raw kami na totoong umiiral yung mga ganong uri ng nilalang
kapag amin umanong ginawa yung mga bagay na kanyang ibinabala sa amin na wag gawin. Nang lumapit na muli sa amin ang tsuyi ni Nilo na si Mang Erning, ay may inilapag itong 2 mangkok sa mesa. At nakita naming kanya palang ginataan iyon. Mukha rin iyong masarap, kaya naman kahit umuusok-usok pa ito, ay sinimulan na naming tikman rin iyon. At hindi nga ako nagkamali. Dahil masarap nga ang pagkakaluto noon. Wala iyong anumang lansa, dahil na rin siguro sa mga rikado na kanyang inilagay doon. Nakita ko kasing mayroon iyong luyang dilaw at sili. Kaya nasabi ko pa nga sa aking sarili na sana'y matuto din akong magluto katulad ni Mang Erning. Naglagay na rin siya ng kanin sa gitna ng mesa sapagkat sinabi naming hindi na kami maghahapunan pa dahil sa marami namang pulutan. At naupo na rin si Mang Erning at sumalo na sa amin. Habang nag-iinuman ay nagpatuloy rin ang mga kwentuhan. Nakakawili ang kanilang mga kwento ng katatawanan. At nakakapanindig balahibo naman yung mga kwento ng katatakutan na kanilang mga naranasan. Narinig naming bigla si Nilo na nagsalita at nag-request ito sa tsuhin na kung maaari ay ito naman daw ang magpakita ng kanyang nalalaman. Tulad daw ng mga ginagawa nito noon nung bata pa siya. Hindi naman nag-atubili si Mang Erning at kanyang pinagbigyan ang pamangkin. Nakita naming tumayo ito at kumuha ng tingting. At sa isang kamay naman ay mayroon itong tau-tauan na parang yari sa karton. Katulad ni Lolo Ilyong ay parang may sinasabi ito ng pabulong habang kanyang pinapatayo yung tao na yari sa karton. At ilang sandali lang ay kanya na iyong napatayo. At sa pamamagitan ng pagtapik lang sa mesa ng isa niyang kamay, habang hawak pa rin ng isa ang tingting, ay kanya iyong tinugtugan. At nakita naming parang sumasabay sa kanyang pagtugtog yung tau-tauan na iyon. Namangha kami sa ipinakitang iyon ni Mang Erning na si Kuya Mark pa nga ay panay ang hawak sa mga gilid dahil sa inakala niyang may manipis na tali iyon na hindi lang namin nakikita. Pero ni isang tali ay wala itong nasa lahat, kaya napahanga talaga kami. At kahit naluba yung mahirap na paniwalaan, ay napaniwala na talaga kaming magkakaibigan. Nang matapos si Mang Erning, ay talagang napapalakpak din kami. Nagpatuloy uli ang kwentuhan at inuman. Pero hindi ko talaga makalimutan yung mga nasaksihan ko nung gabing iyon. Lalo na nung si Lolo Ilyong naman ang magpakitang muli. Na matapos nitong bumulong ay bigla na lamang may lumabas na isang maliit na bolang apoy sa ibabaw ng kanyang palad. Nakakamangha ang paglitaw noon. Pero mas namangha pa ako nang tila kaya niya iyong mapasunod. Na kung saan niya ikumpas ang kanyang kamay, ay sumusunod ito sa kanya. Na imposibleng may tali iyon dahil sa siguradong masusunog. Noong mga oras na iyon ay talagang iba na ang aking nararamdaman. Pakiramdam ko kasi ay parang nasa iba akong mundo. Na makailang ulit ko pa ngang kinusot ang aking mga mata noon sa pag-aakala kong namamalikmata lamang ako. At ang pinaka sa lahat ang naranasan ko nung gabing iyon ay nung patunayan sa amin ni Lolo Ilyong na totoo ang mga binanggit niyang nilalang. Sinabi niya sa amin na anuman ang aming makita ng oras na iyon ay amin na lamang daw sarilinin at wag nang ipagkalat pa.
anuman ang aming makita, ay wag rin daw kaming sisigaw o magpapakita ng kahit na kaunting takot. Pag hindi daw namin kaya, ay bumitaw na lang umano sa pagkakahawak sa kanya. Gagawin niya raw iyon para lang maging bukas ang amin umanong kamalayan patungkol sa aming kapaligiran. At nang kami ay sumang-ayon na lahat sa kanyang mga sinabi, ay nakita ko na namang muling gumalaw ang mga labi nito na tila mayroong ibinubulong. Ilang sandali pa ay ibinigay na niya ang kanyang hudyat at magkakasunod na kaming humawak sa kanya. Nakatulad niya ay itinuon namin ang aming tingin sa harapan ng balkonahe, doon sa medyo madilim na bahagi. Ngunit bagyang naliliwanagan ng ilaw na nagmumula sa bahay. At nakita ko ang tatlong nilalang na nakakatakot ang kanilang mga itsura. Noon pa lamang ako nakakita ng ganon. At sigurado akong ganon din ang kuya ko at iba pa naming mga kaibigan. Saglit lang iyon pagkat di ko talaga kinaya. Kaya bumitaw na kaagad ako sa pagkakahawak ko kay Lolo Ilyong. Mahaba ang dila ng mga iyon na ang kanilang mga tenga ay may kabahan din at patulis. Nakita ko rin ang kanilang mga ngipin na maliliit pero masinsin ang mga iyon at matutulis, na may kalakihan din ang kanilang mga mata, na ang kanilang mga balat naman ay mamasa-masa at wala silang gaanong buhok sa kanilang buong katawan. Ang nakita kong sunod na bumitaw ay si Jerry, at halos magkasabay naman sina Kuya Mark at Kevin, na kapwa pa umahangos na hindi ko alam kung bakit. Napansin ko nga po na humahangos pa sina Kuya Mark at Kevin nang bumitaw sila kay Lolo Ilyong, at kapansin-pansin din na namumutla ang kanilang mga mukha. Napabulala sila at sinabing nakakatakot umano dahil sa nakita sila ng mga iyon at tinitigan. Ilang segundo ko pa ngang nakita na tila natulala si Kuya at si Kevin. Pare-pareho kaming hindi makapaniwala. Napatanong naman si Jerry kung anong uring nilalang daw ang mga iyon. Sinabi ni Mang Erning na iyon daw ang tinatawag na mga laman lupa. Hanggang sa matutulog na kami nung gabing iyon, ay hindi pa rin mawala sa isipan ko yung mga nangyari. Pagtagilid ko ay napansin ko ring gising pa si Kuya, at nakatihaya ito na nakatingin sa kisame habang nakapatong ang isang braso sa kanyang noo. Naisip ko kaagad na marahil ay hindi rin mawaglit sa kanyang isipan ang mga bagay na aming nakita. Pero hindi ko na siya inabala pa hanggang sa nakatulog na rin ako. Nang sumunod na araw, pagbangon ko, ay naririnig ko na ang masasaya nilang usapan. Pagtingin ko ay wala na rin si Kuya. Kaya ako na ang nagligpit ng aming hinigian at lumabas na rin ako. Paglabas ko ng silid ay naroon na sila sa paligid ng mesa at nagkakape. May nakita din akong sinangag, daing at pritong itlog. Tapos na pala silang kumain. Narinig ko si Mang Erning at kanya akong sinabihan na kumain na. Pati ang lola ni Nilo ay sinenyasan na ako na kumain. Kung kaya, naupo na ako sa gilid ng mesa at nagsimula na ring lagyan ng pagkain ang aking pinggan. Habang kumakain ako ay nagpatuloy ang kanilang pagkukwentuhan.
Narinig kong pinaplano na nila ang aming gagawing paliligo sa ilog. At kasabay noon ay mamimingwit na rin daw kami. Kaya medyo nakaramdam ako ng pananabik nung marinig ko iyon. Iba't ibang larawan na ang nag-umpisang magsalimbayan sa isipan ko nung mga oras na iyon. Kaya habang ako ay kumakain pa, ay nagsimula na rin silang maghanda ng aming mga dadalhin. Paglabas ni Mang Erning ay may dala na itong 3 pamingwit na ang tawag pa nga nila ay kawil. At nakita kong may nakasukbit na rin na baril sa balikat nito. At mayroon din siyang itak na may lalagyan na nakatali naman sa kanyang bewang. Pagkatapos kong kumain, ay nagmamadali na rin akong pumasok ng silid at inihanda na ang aking dadalhin. Nasabi ko pa nga sa aking sarili na sa wakas ay mag-uumpisa na rin yung aming pagliliwaliw sa lugar. Talagang sabik na kasi ako na makita yung sinasabi ni Nilong magagandang tanawin sa kanila. Nang nakahanda na kami, ay narinig kong muli nagpaalaala si Lolo Ilyong sa amin, maging ang kanyang asawa. Medyo nakaramdam ako ng konting kaba nang aking marinig muli ang payo nila. Pero naisip kong wala naman siguro mangyayaring masama, basta amin lang sundin ang mga ipinayo nito. At umalis na kami ng kanilang bahay. Aming tinahak yung daan sa kaliwang bahagi. At sa unahan noon ay matatanaw ang mga bulubunduking bahagi sa lugar. At mukhang malayo iyon. Pero okay lang sa akin iyon dahil sa sanay naman ako sa mga malalayong lakaran. Habang tumatagal ay napapansin kong puro paakyat na ang mga daan na aming tinatahak at kumakapal na rin ang mga halaman sa gilid ng daan. Gayon din yung mga nagtataasan at naglalaki ang mga puno. Nagsimula na ring makarinig ako ng napakaraming huni ng iba't ibang uri ng mga ibon. Halos 2 oras din ang aming itinagal sa paglalakad, na di ko matandaan kung nakailang pahinga ang aming ginawa dahil na rin kay Kevin. Ito kasi ang pinakapayat sa aming magkakaibigan at mukhang hikain. Malimit nga itong binubuska na isang bulati na lang umano ang hindi pa pumipirma. At madalas ay sinasabihang mag-vitamins naman daw dahil sa payat nga ang pangangatawan nito. Ilang sandali pa ay napansin kong napakasukal na nung lugar na aming nilalakaran. At tila biglang naging makulimlim dahil sa kapal at yabong ng mga dahon ng punong kahoy na pumapayong sa kagubatan. Muli kong narinig na nagsalita si Kevin na kung maaari ba raw ay magpahinga uli muna kami. Kung kaya, kanila na namang inasar ito. Pero wala naman kaming magagawa kundi pagbigyan ito sa kanyang hiling. Nang biglang natigil ang aming pagkukwentuhan, nang mapalingon kami sa aming gawing likuran dahil sa may narinig kaming mga boses na nag-uusap. At paglingon nga namin ay aming nakita ang 2 tao. Pababa ang mga ito na may pasan-pasan sa kanilang mga ulo. 2 babae ito na sa palagay ko ay mag-ina. Yung mas bata sa tansya ko ay halos kaedaran lang namin.
Narinig kong bumati kaagad si Mang Erning sa kanila. Kaya gumaya naman kami at bumati rin. Tumugon naman sila, ngunit halatang nahihiya yung mas bata. Pabirong sinabi ni Mang Erning na magpahinga na muna sila, na nakita kong nangiti naman yung mas matandang babae. At nakita kong huminto nga ito at dahan-dahang ibinaba ang kanyang dala. At sumunod rin yung mas nakababatang babae. Narinig kong muli na nagtanong si Mang Erning kung saan daw ang punta ng mga ito. Sinabi nung nanay nung babae na pababa daw sila upang ibenta yung mga kahoy na iyon, na noon pa lamang napadako ang aking paningin sa kanilang mga dala at mga sinibak nga iyon na kahoy na panggatong. Nahumanga akong bigla dahil sa napakabigat kung akin iyong tatantyahin, lalo pa nga at kapwa sila babae. Yung babae na sinasabi kong sa tansya ko ay kaitaran lang namin, ay nakatuon lang ang kanyang paningin sa lupa habang nakikipag-usap yung kanyang ina. At hindi nga ako nagkamali sa aking palagay na mag-ina nga ang mga ito, dahil sa narinig kong tumugon nito nang tanungin ni Mang Erning kung kanyang anak ba raw ang kasama. Nasunod namang itinanong nito sa kanila kung taga saan, na nang sabihin naman ng babae ay napatango na lang si Mang Erning na ibig niyang ipahiwatig na kanyang nalalaman yung lugar na tinukoy ng babae. Maya-maya ay nagsalita si Kevin at sinabing ayos na raw siya, na kaya na uli niyang maglakad. At nakita ko naghanda na rin ang dalawang babae at magpapatuloy na rin sila sa kanilang paglalakad. At napansin ko kung paano lang nila iyon inilagay ng simple sa itaas ng kanilang ulo, na talagang namangha ako. Ngunit biglang nalaglag yung panyo ng nanay na bulaklakin na nakasampay sa kanyang balikat. At nakita rin pala iyon ni Jerry, na agad naman niya iyong dinampot. At nang kanya iyong iabot sa babae, ay nagpasalamat naman ito sa kanya. At nakita naming tumalikod na sila at nagpatuloy na. Kaya umalis na rin kami doon at tinahak na muli ang daan papunta doon sa aming destinasyon, na ilog na aming paliliguan. Pero napansin ko si Jerry na hanggat nakikita niya ang mga likod nung mag-ina, ay hindi niya inaalis ang kanyang pagkakatitig sa kanila, na nasabi ko pa nga na marahil ay tinamaan ang loko doon sa babae, dahil sa maganda iyon at may kaputian din. Kaya akin itong tinawag at inagaw na pilit ang kanyang atensyon, at sinabi kong kami ay magpapatuloy na. Nang hindi pa rin niya inaalis ang pagkakatitig doon, ay akin na itong nilapitan. At kasabay ng pagsasabi ko ng hoy na medyo ginulat ko pa ito, ay akin ring hinablot ng bagya ang kanyang isang kamay. At tila doon pa lamang ito nahimasmasan. At sumunod na kami kanila Kuya Mark. Mga ilang minutong lakaran pa at sa wakas ay narating na rin namin ang aming sadya sa lugar, na habang nasa daang kami ni Jerry ay walang tigil ito sa kakakwento sa akin tungkol sa babae. Pagtingin ko sa bandang ibaba ay nakita ko na ang ilog na kanilang sinasabi, at napakaganda pa lang talaga ng lugar. Aming inilapag ang aming mga dala at nagsimula na kaming lumusong sa tubig.
na ang pinakapampang ng ilog ay may naggagandahang mga patong buhay. Nabigla ako tuloy na alala yung aming panghilod sa bahay. Si Mang Erning naman ay inihahanda na yung mga pamingwit na kanya iyong nilalagyan na ng pain. At kanya muna kaming hinayaan na maramdaman yung ginhawang hatid ng malamig na tubig ng ilog. Nakita kong pumunta siya sa unahan at doon pumwesto upang mangisda. Sa unang pagkakataon na tumampi yung tubig sa balat ko, ay talaga namang naramdaman ko kagad yung lamig. Pero napakasarap noon. Masayang masaya kami na lumangoy sa ilog, na walang wala sa isip ko na may panganib palang nag-aabang. Naisip kong naging kampante kami masyado nung mga pagkakataon na iyon, pagkat kasama namin si Mang Erning. Pero hindi rin naman namin siya maaring sisihin, dahil lang amin itong makausap nung huli ay sinabi niyang wala din kasi siyang naramdamang kakaiba. Ang nangyari kasi ay bigla na lamang pinulikat si Kevin. Mabuti na lang at nakita namin siya nagkakawag bago pa tuluyang lumubog sa tubig. Nagsisigaw kami at magkakatulong kaming sumisid para maiahon siya. Pati nga si Mang Erning noon ay tumakbong mabilis mula sa kanyang pinangingisdaan papunta sa amin. Sa awa naman ng Diyos ay hindi nalunod si Kevin. Nahinala talaga namin, maging ni Mang Erning, ay mayroong hindi nakikitang gumawa noon sa aming kaibigan. Kaya napagpasya naming ihinto na lang ang paliligo at mamingwit na lamang. Pero dahil sa nangyaring iyon ay talagang nabawasan yung saya na aming nararamdaman. Naawa kami noon kay Kevin. Parang ang hirap tanggapin kung may nangyaring masama sa kanya. Talagang daramdamin ko iyon, pagkat mababait po talaga ng mga kaibigan namin ni Kuya. Pero unti-unti ay nanumbalik yung saya at sigla namin magkakaibigan. Nung magsimula na kaming makahuli ng mga isda, nakakaaliw pala yung pamimingwit. Lalo na kapag nakahuli ka, may kung anong saya palang hatid iyon. Lalo na pag nakikita mong pumapalag-palag pa yung isdang nahuli mo na nasa bingwit. Nang makita naming sapat na yung aming nahuli, ay iniwan na muna kami doon ni Mang Erning at nagsimula na itong magpadingas ng apoy. At kanya na rin nilinisan yung mga isdang aming nahuli, habang kami naman ay nagpatuloy pa rin sa pamimingwit. Sa unang pagkakataon ay doon pa lamang kami nakaranas sa buong buhay namin. Nakakain kami na amin mismong pinagpagurang mahuli. At masayang karanasan iyon para sa amin. Masasabi kong mayaman yung ilog na iyon dahil sa napakaraming isda. Yun nga lang, ay mukhang mayaman din ito sa mga nilalang na hindi nakikita. Naisip ko pa ngang marahil ay mayroon iyong tagapagbantay. Nang mag-umpisa ng mag-ihaw si Mang Erning, ay lumapit ako sa kanya at nakipagkwentuhan. Habang sila Kuya ay naiwan doon at hindi tumigil sa pamimingwit. Talaga kasing nakakawili yon. Malilibang kang talaga. Paglapit ko, sinabi sa akin ni Mang Erning na hindi daw niya talaga kaagad naramdaman yung nilalang na gumawa noon sa aming kaibigan na si Kevin. Huli na raw niya naramdaman ang presensya nito. Pero isiniguro naman niya sa akin hindi na raw iyon mananakit pa.
Kaya yun din pala ang dahilan kung bakit sinabihan kami ni Mang Erning na umahon na sa tubig at wag lang maligo pa. Maya-maya ay bigla na lamang kami nakarinig ng putok. Nang mapalingon ako ay nakita ko si Kuya na hawak yung dibomba. At nang mapadako naman ang aming paningin sa kung ano ang binaril nito, ay nakita naming lumipad ang isang ibon na may kalakihan nito. Ngunit agad kong naalala ang sinabi ni Lolo Ilyong. Dahil sa nakakahawig nito yung kanyang inilarawan na ibon. Kaya maging si Mang Erning ay napatayo at kanyang sinabihan si Kuya na bitawan ang baril. At kanya iyong isinandal sa puno. Narinig kong nagsalita si Kuya at sinabing hindi naman daw niya pinaputok yung baril. Kanya lamang daw sinubukang sipatin niyon. Nang marinig ni Mang Erning ang sinabi ni Kuya, ay mabilis nitong dinampot ang baril at kanya iyong tiningnan. Matapos mausisa, ay napansin ko ngang nakasafety iyon. At nasiguro nga ni Mang Erning na naroon pa ang bala nito. Napabuntong hininga si Mang Erning at napabulalas ng buti na lang. Pero bigla itong nag-alala at sinenyasan kaming huwag munang maingay. Dahil kung hindi daw si Kuya ang bumaril sa ibon, ang ibig sabihin ay may ibang taong naroon. At sumenyas muli ito na kami ay pinapaupo at pinapatahimik. Nakiramdam pa kami ng ilang sandali. Nang wala naman kaming napansin na kakaiba, ay nagtipon-tipon na kami at naghanda ng kumain. Dinala na rin nila Jerry yung iba pang isda na kanilang nahuli. Nilinisan din iyon ni Mang Erning at inihaw. Habang kami naman ay nagsimula ng kumain. Naisipan naming mamingwit na lang hanggang hapon. Nang sa ganon, ay may maiuwi kaming pangulam at pangpulutan. Kaya pagkatapos makakain ay bumalik na kami doon sa aming pinamimingwitan. Tumigil lang kami ng pasado 4:00 na at marami na kaming nahuli. Kaya napagkasunduan naming umuwi na. Nang mag-aalas 5 na ay napansin naming mabilis na kumalat yung dilim. Na naisip pa nga naming mahirap yon para sa amin. Lalo na kapag naroon na kami sa bahagi ng gubat kung saan namin nakakatagpo yung mag-ina. Dahil sa masukal doon. Kaya isa-isa na naming hinugot ang aming mga dalang flashlight na agad namang kaming sinaway ni Mang Erning pagkat lubha daw delikado iyon. Baka mapagkamalan daw kami ng mga militar ng mga NPA. Kaya muli niyang ipinatago sa amin iyon at inutusan na lamang niya kaming manguha ng mga tuyong dahon ng nyog. At nakita kong inilabas nito mula sa kanyang bag ang isang maliit na ilawan na mayroon iyong pinakasombrero at takip na babasagin para hindi hanginin yung apoy. Sa tansya ko ay antigo na yung ilawan niyang iyon pagkat lumang-luma na ang itsura nito. Nang makakuha ko ng dahon ng nyog ay akin agad ibinigay iyon kay Mang Erning. Kanya iyong inayos at di nagtagal ay sinindihan. Nang biglang magulat kaming pare-pareho na magliwanag iyon. Dahil sa nakakita kami ng mga tao sa aming harapan. Ngunit kakaibang kaba kaagad ang bumalot sa aking buong katawan. Nagulat nga kami nang makita namin ang mga tao sa aming harapan.
Matapos na magliwanag yung sinindihang tuyong tao ng nyug ni Mang Erning. Kaya bagya pa kaming napatras. Nakaramdam agad ako noon ng hindi maganda. Kinutuban ako ng masama. Nagsalita si Mang Erning at nagmagandang gabi sa kanila. Ang buong akala niya ay mga taong labas sila. Pero kapansin-pansin na wala silang hawak ni isang baril. Sa halip, ang kanilang hawak-hawak ay mga itak na nagkikintaban pa at sa tingin ko ay mga bagong hasa. Na isa iyon sa nakapagdulot sa akin ng matinding takot. At sigurado akong maging sila Kuya Mark ay ganun rin marahil ang kanilang naramdaman nung mga oras na iyon. Narinig kong nagsalita si Mang Erning at sinabing kami ay makikiraan lang. Pero sa halip na sumagot ay nakita namin yung isa sa mga lalaki na nagsindi ng ilaw at itinapat sa isa nilang kasamahan. Nagtaka naman ako kung para saan yung kanyang ginawa. Hindi ko kagad iyon naunawaan nang bigla nitong ituro ang kanang balikat ng kanyang kasama na may tama iyon. Mayroon iyong sugat at bakas pa ang nagmantsang dugo doon. Pero naglumihanan pa rin ako kung ano ang ibig na ipahiwatig ng lalaki. Narinig kong biglang nagsalitang muli si Mang Erning na tinawag pa nga niya iyong kaibigan at sinabing hindi kami ang may gawa noon. Inilahad nung lalaki yung isa niyang kamay na sa palagay ko ay iyon yung tumatayong pinuno sa kalipunan ng mga lalaking iyon na naroon. Inalis naman ni Mang Erning yung baril sa kanyang balikat at iniabot sa lalaki. Nakita naming hinawakan iyon ng lalaki sa dalawa niyang kamay na nakapahalang ito sa kanya. Kanyang inamoy iyon at tila taimtim na pinapakiramdaman at pinagmamasdan. Ilang sandali pa ay napatingin ito kay Mang Erning at pagkatapos ay isa-isa din kami nitong tinitigan. Medyo napansin kong tila nanlalalim ang kanilang mga mata na nakakatulad ng isang taong puyat dahil sa nangingitim din ang palibot ng mga iyon. At parang mayroon talagang kakaiba sa kanila. Ngunit hindi ko maisip kung ano noong mga sandaling iyon. At nakita naming iniabot na nung lalaki yung baril kay Mang Erning. Ibinalik niya iyon at sinabing maaari na daw kami magpatuloy sa aming paglakad. Narinig pa naming sinabi nito na kami ay mag-ingat. Sa daan ay hindi namin maiwasang magtanong kay Mang Erning kung tungkol saan at kung ano ang pakay ng mga lalaki sa amin. Sinabi ni Mang Erning sa amin na nais nilang ipagiganti yung sinabit ng kanilang kasama. Na sa palagay pa nga niya ay magkakamag-anak ang mga iyon. Nagtanong si Kuya Mark kung bakit kami ang kanilang naisipang kumprontahin tungkol doon. Sumagot si Mang Erning at sinabi kay Kuya Mark na dahil sa siya ang nakita nung nasugatang lalaki na may hawak ng baril. Kaya nang marinig namin iyon ay nagulat kami. Medyo nag-atubili pa nga ako noong una
kung tama nga ba ang naiisip ko, na yung lalaking sugatan ay iyon din, yung ibon na nakita namin doon sa may ilog, na lumipad matapos naming makarinig ng putok ng baril. Kaya di ko napigilan ang aking sarili na itanong iyon kay Mang Erning. At sinabi niyang ganun nga. Kaya sunod kong tanong sa kanya ay kung paanong nangyari iyon. Sabi niya, tulad ng kanya nang naipagbaon na sa amin, ay may hiwaga umano ang mundo. Maraming mga nangyayari na hindi ka panipaniwala dahil sa limitado lamang umano ang kakayahan at pangunawa ng maraming tao. Nagtanong naman si Kevin kung bakit hinayaan na rin kami ng mga ito, na paano nalaman ng lalaki na hindi nga si Kuya Mark ang may gawa noon sa kanilang kaanak. May sinabi sa amin si Mang Erning na talaga namang aming ikinagulat at ikinamangha. Ayon sa kanya, ay may kakayahan yung lalaki na makita yung nakaraan at mga pangyayari sa pamamagitan lamang ng paghawak sa mga bagay na naroon noong mga oras na iyon nang maganap ang pangyayari sa kanilang kaanak. Kaya sa puntong iyon ay nasabi ko talaga sa aking sarili na marami pa pala akong dapat na malaman tungkol sa aking mundo na ginagalawan, na naisip ko pang hindi pala maaaring magmalaki ang sinuman, lalo pa nga at hindi naman sapat ang kanyang mga nalalaman ukol sa mga nagaganap sa kanyang kapaligiran. Nang dumating kami sa bahay ay naabutan naming nagpapahinga na ang lolo at lola ni Nilo. Katatapos lang daw nilang kumain. Nagpahinga lang rin kaming sandali at pagkatapos ay kumain na rin. At nang makakain ay nagsimula na namang magbanggit si Jerry tungkol sa babae na aming nakasalubong sa daan. Mukhang matindi talaga ang pagnanasa nito doon. Tinamaan yata ng todo. Hindi na namin nagawa pang dumaan sa bilihan ng inumin noon. Kung kaya hindi na natuloy yung plano namin na mag-iinuman muli. Inilagay na lang ni Mang Erning yung mga nahuli naming isda na matapos linisan doon sa ilog ay nilagyan ng asin. At pagdating nga sa bahay ay inilagay sa bilao at isinabit sa may kusina. Nang pumasok na kami sa silid upang matulog, ay nagkwentuhan pa kaming sandali tungkol sa aming mga nasaksiyang kababalagan nung araw na iyon. Hanggang sa makatulog na kami. Nung mga madaling araw, ay bigla akong nagising nang maramdaman kong may nakatapak sa aking paa. Pagtingin ko ay nakita ko si Jerry. Muli akong natulog dahil sa naisip kong marahil ay iihi lang siya. Di ko na matandaan kung anong oras na noong mga pagkakataon na iyon, pero sigurado akong madaling araw na dahil sa napakalamig na sa pakiramdam ang ginaw na noon. Hindi ko na alam kung gaano nakatagal ang nakalipas mula nang makatulog akong uli. Nang magmulat ako ng mata ay napansin kong nakahiga pa sila Nilo at Kevin at natutulog pa. Si Kuya naman, bagaman gising na, ay nakahiga pa rin. Nakita kong wala si Jerry, kaya tinanong ko si Kuya. Sinabi naman niya na nang magising siya ay wala na raw ito. Kaya baka nasa labas na at nagkakape. Kaya lumabas na ako ng silid upang alamin
kung nasa labas nga lang ba si Jerry. Ngunit ang nakita ko lang na naroon ay si Lolo Ilyong na nagkakape. Si Lola naman ay nasa labas at naririnig kong nagwawali sa bakuran. Habang si Mang Erning naman ay maagang umalis at nagpabayan, ayon na rin kay Lolo Ilyong. Bumati pa nga ako noon kay Lolo Ilyong at nagtanong kung kanya bang nakita si Jerry. Pero sinabi niyang hindi at ang buong akala daw niya ay natutulog pang kasama namin sa silid. Kaya nagtaka ako kung saan iyon nagpunta. Maging si Lolo Ilyong ay napatanong din. Pumasok akong muli sa silid. Pagbalik ko ay sinabi ko kay Kuya na wala si Jerry. Kaya kanya na rin ginising sila Nilo at Kevin. Paglabas namin ng silid ay napansin kong wala na si Lolo Ilyong. Pinuntahan ko si Lola Milay at tinanong kung nasaan na si Lolo. Sinabi niyang susubukan daw nitong hanapin si Jerry, kung kaya nagmamadali. Pagbalik ko sa loob ng bahay ay nakita kong nagkakape na sila. Nagkape na rin ako at pinagmadali ko sila. Sinabi kong kailangan naming hanapin si Jerry dahil sa baka kung napaano na ito. Nang makapagkape na kami ay nagpaalam na kami kay Lola Milay at sinabing amin din nga hanapin si Jerry. Sa daan ay makailang ulit kaming napasindi ng sigarilyo dahil sa sobra naming pag-aalala para kay Jerry. Nang nakakalayo na kami mula sa bahay ay sinabi ko kanila Kuya na bakit hindi namin puntahan yung gubat kung saan namin nakasalubong yung mag-ina noong nagdaang araw. Na nagtaka naman sila at tinanong ako kung bakit. Sinabi pa nila sa aking napakalayo daw noon para doon pa magpunta si Jerry. Ikinuwento ko sa kanila na lagi sa aking binabanggit ni Jerry yung tungkol sa babae mula pa kahapon. At kahit na nga nung patulog na kami nung nagdaang gabi. Kaya sinabi ko na sa aking hinala ay malamang na doon ito nagpunta. Kanila namang pinagbigyan ako at tinahak na nga namin yung daan papunta doon sa ilog kung saan ay madaraanan namin yung gubat. Medyo malayo pa iyon mula sa aming kinaroroonan noon. Pero desidido kaming mahanap noon ang aming kaibigan. Madali lang namang matandaan ang daan papunta doon. Dahil bihira lamang naman ang mga nagsasanga. Na magsimula ng maging makulimlim ay alam ko nang malapit na kami roon. Natatandaan kong biglang bumilis ang pagtibok ng puso ko nung mga oras na iyon. At nang medyo malayo pa kami, ay amin na agad na tanaw si Jerry. Kung kaya napasigaw kaming magkakaibigan na tinawag ang kanyang pangalan. Ngunit parang di kami nito napansin. Nang makalapit na kami sa kanya at tapikin ito, ay tila doon pa lamang nito na lamang naroon na kami. Tinanong kaagad namin siya kung ano ang kanyang ginagawa roon at bakit siya nagpunta sa lugar. Sinabi niya sa amin na walang kagatol-gatol na kanya umanong nais na makita yung babae. Kaya natawa sila Kuya at kanilang sinabi kay Jerry na paano naman itong nakasisiguro na daraan muli doon yung babae nung araw na iyon. Sumagot ito at sinabi lang sa amin ang katagang basta. Niyaya namin itong umuwi na, pero nagpumilit ito na gusto niyang makita yung babae
na kahit anong gawin naming pagpapaliwanag ay tila hindi nito pinakikinggan iyon. Parang sarado na ang kanyang isip. Magtatanghali na ay nandun pa rin kami at kinukumbinsi si Jerry. Hanggang sa makita namin si Mang Erning na paparating. Sinabi namin kaagad kay Mang Erning ang sitwasyon at mabilis na itong nagduda, lalo na nang mapansin naming parang wala na sa sarili niyang katinuan si Jerry. Na nung huli ay nagulat pa kami nang amin pang malaman mula din sa kanya na ang kursunada pala nito na kanyang sinasabi ay yung nanay at hindi yung kaidara namin. Nabagya pa nga kaming natawa, ngunit si Mang Erning ay seryoso nung mga sandaling iyon. Na narinig ko pa mula sa kanya ang salitang nilumay na ang kahulugan sa Tagalog ay ginayuma. Kaya nang malaman namin iyon ay nabahala na rin kami at naisip naming kaya pala ganon ang ikinikilos at inaasal nito. Nakita kong hinugot ni Mang Erning yung kanyang itak at umalis ito. Pagbalik niya ay may dala na itong mga dahon at di ko kilalang mga uri ng halaman. At malapit sa pinapwestuhan ni Jerry ay inilapag ni Mang Erning yung kanyang mga pinanguha at di nagtagal ay kanya iyong sinindihan. Sinunog niyang lahat iyon matapos na mayroong ibulong. Nakita naming aalis sana si Jerry sa kanyang kinauupuan dahil sa usok. Kaya pinigilan namin siya at sinabing maupo lang. Ilang minuto pa namin siyang hinayaang naroon na hindi naman niya direktang nalalanghap lahat, pagkat kahit sino ay hindi kakayanin ang makapal na usok na nagmumula roon at siguradong uubuin at mahihilo hanggang sa bigla itong nagpupumiglas at sinabing napakainit. Humihingal ito at nahalata nga naming siya ay init na init. At sinabi nitong bakit daw siya pinauusukan, gayong hindi naman daw siya tinapa. At ano raw ang ginagawa naming lahat doon. Na nagtanong pa ito kung maliligo ba raw kaming muli sa ilog. Kaya narinig kong nagsalita si Mang Erning at sinabing maayos na raw ito. Wala na sa impluwensya ng babae. At umuwi na kami. Pero sa daan ay natigilan kaming bigla nang may dumang isang malaking pusa na kulay itim. Napanandalian pa itong huminto sa gitna ng daan bago tumingin sa amin at saka nagpatuloy. Dinerecho noon ang gilid ng daan na nang mawala na ito sa aming paningin ay tsaka namin iyon sinundan at nakita naming pababa pala yung gilid ng daan na iyon. Tinanong namin si Mang Erning kung yun na ba yung pusang sinasabi ni Lolo Ilyong na dapat naming iwasan. Tumango lamang si Mang Erning at nakita naming nagpatuloy na ito. Kung kaya sumunod na rin kami. Nang dumating kami sa bahay ay pasado 12:00 na. Pagod na pagod at gutom. Naroon na rin si Lolo Ilyong. Buti na lang at nakaluto na si Lola Milay. Kung kaya nakapagtanghalian na rin kami. Habang kumakain ay panay pa rin ang pagtatanong ni Terry. At hindi siya makapaniwala na kanyang kinursunada yung ina ng babae. Katakot-takot na kantsaw ang inabot niya sa amin.
na amin pang sinabi sa kanya na iba na pala ang taste nito pagdating sa mga babae. Napanay naman ang pagtatanggi niya, ngunit patuloy naming ipinapaalaala sa kanya yung kanyang mga sinabi. Kaya wala na rin itong nagawa pa kundi makitawa na lang rin sa amin noong huli. Noong hapon ay nakita kong inilabas ni Mang Erning yung mga rikado at ipinatong sa lamesa. Naisip kong magsusopa sila. Tamang-tama naman iyon dahil sa malamig ang panahon. Bigla kasing umulan. Ang sarap noon naisip ko, lalo pa nga. At native na manok ang isasahog. Habang inihanda nila yung mga sangkap ng sopas, ay inilabas na rin ni Mang Erning yung binili niyang 4 kanto. Binuksan niya iyon at nagsimula na magsalin sa baso. Biniro ko si Mang Erning kung maaari ba naming makita minsan pa yung pagpapasayaw niya sa tau-tauan na yari sa karton. Na hindi naman ito nag-atubili at kami ay agad na pinaunlakan. Aliw na aliw talaga kami at tumanga. Nasa tingin ko kahit ilang beses ko pang makita iyon ay hindi ko talaga pagsasawaan. Nahiya nga lang akong magsabi sa kanya na kung pwede ba niya akong turuan. At sigurado ako na kahit sila kuya, malamang ay ganun din ang kanilang mga iniisip. Ang matutunan ang kakayahan na iyon. Nang bigla kaming natigilan at agad na natahimik, nang may maramdaman kaming malakas na kumalabog sa bubungan ng bahay. Habang inihahanda na nga po nila Lola Milay yung sangkap para sa lulutuing sopas, ay inilabas na rin ni Mang Erning yung binili niyang 4 kanto sa bayan at nagsimula na itong magsalin. Nang biglang makarinig na lang kami ng malakas na pagkalabog sa bubungan. Kung kaya natigilan kaming sandali. Nagkatitigan pa nga kami nila kuya nung sandaling iyon dahil sa napakalakas talaga noon. Napansin ko rin na nakiramdam sila Lolo Ilyong, pero hindi naman na nasundan pa yung pagkalabog na iyon doon sa bubong. Kung kaya mas lalo naman kaming nagtaka dahil kung iyon ay isang bagay lamang na nahulog, di sinsana'y lilikha pa iyon ng karagdagang ingay bago mahulog ito sa lupa. Dahil sa medyo patusok ang pagkakayari ng bubong ng kanilang bahay. Nang wala na kaming narinig na ano pa man doon sa bubong, ay nagpatuloy na kami sa aming mga ginagawa. Pero napansin kong lumabas si Mang Erning at sinabihan si Nilo na siya na muna ang magtagay. Makaraan ng ilang sandali, habang abala sila kuya nagkukwentuhan, ay napansin ko may sinabi si Mang Erning kanila Lolo Ilyong at Lola Milay. Ngunit sa mahinang tinig lang, kaya hindi ko iyon naintindihan. Idagdag pa na sinabi niya iyon sa kanilang lengguwahe. Pero napansin kong bagyang naagaw ang atensyon ni Nilo sa kanila at napalingon. Bagaman hindi ko naunawaan kung ano ang kanilang pinag-uusapan, ay medyo kinutuban ako ng hindi maganda dahil na rin sa nabakas ko sa kanilang mukha ang pag-aalala. Pagkatapos nilang makapag-usap, ay nakita ko naman silang nagluto na, kung kaya napanatag na rin ako. Pero napansin kong pumasok si Lolo Ilyong sa kanilang silid
at medyo natagalan iyon bago lumabas mula roon. Paglabas niya ay wala naman akong nakitang kakaiba. Wala rin itong anumang dala. Lumapit pa nga ito sa amin at tumagay. Kaya naisip kong baka wala naman. Baka masyado lang akong mapag-isip dahil na rin sa mga kababalagang nasaksihan ko. Kaya sumali na rin ako sa pakikipagkwentuhan. Pero bigla na namang may narinig kami na para bang may naglalakad sa bubungan. Na napansin ko kaagad ang matinding atensyon na ibinigay doon nila Mang Erning, Lolo Elyong at Lola Milay, na mabilis silang napatingin sa itaas. Kaya nasabi ko sa aking sarili na meron talaga sigurong nangyayaring kakaiba na ayaw lang nilang sabihin sa amin. At nakita ko ang may inilabas si Lolo Elyong mula sa kanyang bulsa. Di ko nga lang nakitang malinaw kung ano yon dahil sa mabilis nang ikinuyong ang kanyang palad. Maging si Mang Erning ay pinuntahan ang kanyang itak na nakasabit doon sa dingding. Hindi na niya iyon isinukbit pa sa kanyang bewang. Hinugot na lamang niya sa lalagyan at saka lumabas. Kaya napatingin kami sa kanila at napatanong na rin kung ano iyon. Sinabi nila sa amin na wag daw kaming lalabas. Sa kagustuhan naming malaman kung ano talaga iyon, ay pumasok kami sa silid na aming tinutulugan at mabilis kaming sumilip sa may bintana. Nakita naming may dumaan na 2 pusang itim. Ngunit ang nakapagtataka sa mga iyon ay parang ang bigat ng kanilang mga yabag. Hindi katulad sa karaniwang pusa na halos wala kang maririnig sa kanilang paglakad. At nakita din namin sila Lolo Elyong at Mang Erning. Ngunit nasa kabilang panig sila. Kung kaya mabilis na kumilos si Nilo at lumabas ng silid. Maya-maya ay nakita na namin si Nilo na naroon na kanila Lolo Elyong at kinausap nito sila. Di nagtagal ay patakbo silang dumaan doon sa aming harapan at sinundan yung tinahak na daan ng 2 pusa. Lumabas na rin kami ng silid at aming isinara yung pinto. Naghintay kami. Bumalik na kami doon sa mesa at ipinagpatuloy yung pagtagay. Tiwala naman kasi kami na hindi sila mapapahamak at kaya nilang ingatan ang kanilang mga sarili na kahit si Nilo ay hindi nila pababayaan. Makaraan ang mahigit kalahating oras ay nagbalik na sila. Sabi ni Nilo ay hindi na nila nakita pa yung mga pusa. At noon ko narinig mula sa kanila yung salitang aswang. Nang kanilang sabihin na aswang umano yung 2 pusa na aming nakita. At iyon daw ay yung mag-ina na aming nakasalubong sa daan nung nagpunta kami sa ilog. Naluba naman naming ikinagulat iyon. Nang magtanong kami ay kanilang ipinakita sa amin yung panyo na kanilang natagpuan sa daan. At pamilyar nga iyon. Yun ay yung panyo na dinampot ni Jerry nang mahulog iyon mula sa balikat nung ina nung babae. Kaya napabulalas ako na baka sila naman ang magayuma. Pero sinabi ni Mang Erning na hindi na raw maaaring mangyari iyon dahil sa inalis na ni Lolo Elyong. Sa puntong iyon ay talaga namang kinilabutan ako.
na matapos yung tungkol doon sa lalaki na may kakayahang magpalit ng anyo at maging ibon, ay ito na naman at may kakayahan namang mag-anyong pusa na ayon pa kanila Lolo Ilyong mula sa mga angkan ng aswang. Dahil yung binanggit palang lugar ng babae kay Mang Erning nang tanungin niya iyon ay puok umano ng mga bantog na pinaghihinala ang aswang sa kanilang probinsya. Buong gabi ay umikot ang aming mga usapan tungkol sa mga aswang at kung paano nila nalaman ang tungkol sa tunay na pagkatao ng mga iyon. Nasabi pa ni Lola Milay ay minsan na raw nahuli yung pinakamatanda sa mga ito na siyang pinagmulan ng kanilang pagiging lahing aswang. At nasundan pa di umano iyon ng ilan pang mga pangyayari na kung saan ang sangkot ay laging ang angkan nila. Marami daw nalalaman at kakayahan ang angkan ng mga iyon. Nagpasalin-salin na ng ilang henerasyon mula pa noong una. Kaya pinangingilagan talaga umano ang lugar ng mga iyon doon sa kanilang probinsya. Pagkat hindi iyon basta kwento lang. At marami umano sa kanilang mga kababayo ang makapagpapatunay. Pagkat kanila mismo iyong naranasan. Kaya nasabi ko na sana ay nabigyan man lang kami ng pagkakataon na makita yung pagpapalit anyo ng mag-ina. Ngunit sinabi ni Lolo Ilyong na nasasabi ko lang daw ang mga bagay na iyon dahil hindi namin kaharap ang mga ito. Pero hindi ko raw talaga nanaisin na masaksihan iyon. At ang totoo ay baka hindi ko pa nga raw kayanin pagpapaliwanag niya sa akin. Kanya pang ibinigay na halimbawa yung nangyari nung kami ay kumprontahin nung mga kalalakihan na inakala ni Mang Erning na mga taong labas. Sabi ni Lolo Ilyong, ang nakita pa nga lang raw namin ay itak, isang gamit na gawa ng tao. Pero kakaibang takot na raw ang aming naramdaman dahil sa alam umano namin na nakamamatay iyon. Lalo pa kaya kung makakita raw kami ng isang bagay na nakakatakot at hindi pa pangkaraniwan. Baka manakbo na lang daw kami. Dagdag na sabi pa nito. Na naisip kong may punto nga siya na kaya ko lang nasasabi iyon ay dahil sa wala pa sa aming harapan. Hanggang sa matutulog na kami ay iyon pa rin ang aming mga pinag-uusapan na nung huli ay nauwi sa pangangantsaw namin kay Jerry tungkol sa pagkakagayuma sa kanya nung babae. Kung kaya masaya kaming nagkatawanan hanggang sa isa-isa na kaming makatulog. Naging mahimbing naman ang aming naging pamamahinga. Kinabukasan ay napakaganda ng sikat ng araw. Tumigil na rin ang ulan. Ginugol namin ang natitira naming araw sa pamamasyal sa mga lugar na puntahan ng mga bakasyonista doon. Masasabi kong sa kabuuan ay naging masaya naman ang aming naging pagbabakasyon doon. Kahit pa nga nakaranas kami ng mga kababalagan na ipinagpapasalamat ko na rin ng personal. Dahil sa itinuturing ko iyong isang magandang bahagi ng aking buhay na hindi ko makakalimutan. Ngunit bago magtapos ang kwento kong ito, ay may nais pa akong ibahagi. Bago kasi kami tuluyang umuwi, ay may nasaksiyan pa kaming kakaiba. Maaga kami nagising noon dahil sa amin pang ihahanda yung aming mga
dadalhin. At pagkat alam din naming napakahaba ng biyahe, kung kaya nagising kami ng maaga. Pinabaunan din nila kami noon ng mga prutas. Nakita pa nga naming nakahanda na ang mga iyon. Kanila din kaming ipinagluto ng prito at adobong native na manok at ipinaglaga din ng itlog na siya naming magiging baon sa biyahe. At wala naman kaming nakikitang magiging problema pagdating sa aming mga dala, sapagkat tag-iisang bag lang naman kami halos at magpapalit-palitan na lang kami sa pagdadala nung kanilang mga ipinabaon sa amin. Inihatid nila kami hanggang sa highway. Halos hindi matapos-tapos yung aming pagpapaalam at pagpapasalamat kanila Mang Erning, Lola Milay at Lolo Ilyong, na natatandaan ko pa ngang medyo naluha pa noon si Lola Milay. Kaya mabigat pa lang talaga sa loob pag ganong mga tagpo na mayroong aalis at alam mong matagal na hindi kayo magkikita. Kaya noon pa lang ay alam ko na yung pakiramdam ng ganon. At hanggang nakikita nila yung jeep na aming sinakyan, ay hindi pa rin sila umaalis at nakatingin sa amin na kumakaway. Habang nakasakay sa jeep ay may napansin ako. Parang mayroong sakit yung isa sa mga pasahero na kasama namin sa loob. Inaalalayan ito ng isang lalaki at babae na sa tingin ko ay kanyang mga magulang. Sa tansya ko ay matanda lang kami siguro ng ilang taon sa kanilang anak. Halatang hindi maganda ang kalagayan at nararamdaman nito na kanila iyong inaalalayan at halos yakapin na nilang pareho dahil sa giniginaw ito, na kahit pa nga balot sa kumot ay nakikita kong nanginginig iyon. Nang halos magkakalating oras na kami nakasakay sa jeep at bumabiyahe, ay bigla na lamang natawag ang pansin naming lahat at napatingin sa mag-anak na iyon. Nang bigla na lamang magsuka ang kanilang anak, bumulwak talaga iyon at akala mo ay tubig na mula sa poso, na matapos bombahin ay ang dami talagang lumabas. Ang kaibahan lang at nakapagtataka ay hindi iyon tumitigil o nababawasan man lamang ang dami ng kanyang mga isinusuka, at nanatili iyong ganon ng ilan pang minuto. Naawa din kami dun sa mga pasahero na kanilang katabi, pagkat nabasa talaga sila ng tamaan ng suka. Punong-puno pa naman ang jeep. Buti na lang kami ay nasa gawing hulihan. Yung mag-aanak kasi ay nasa likuran ng driver. Panay ang hingi ng paumanhin ng mga magulang ng babae, na sinisikap naman sana nilang pigilin iyon. Ngunit naisip kong imposible talaga na magawa nila iyong mapigilan. At ang nakakagimbal pa at talagang doon nanindig ang aking mga balahibo, na naramdaman kong nangapal at namanhid ang aking mukha nang makita namin ang mga insekto doon sa kanyang suka, at mayroon din iyong mga uod, na nung huli pa nga ay may nakita rin kaming mga maliliit na palaka. Kung kaya nagkagulo talaga sa loob ng jeep ng mga oras na iyon, na dahil doon ay ininto na muna ng driver ang sasakyan. Pero nakiusap ang mag-asawa na ipagpatuloy na ang pag-andar dahil sa nanganganib umano na mamatay ang kanilang anak, at kailangan na umano nilang madala ito sa manggagamot, na dahil sa sinabing iyon ng mag-asawa
Nang marinig naming lahat ang pakiusap nila, ay naintindihan na namin na kahit pa nga yung mga nagtatry na nasukahan ay nagdalang habag doon sa babae. Lalo na nang may mapansin kaming namumuong dugo na lumabas din mula sa bibig nito. Kaya kami na mismong mga pasahero pa ang nagsabi sa driver na kanya nang paandaring muli ang sasakyan at sinabing wala siyang dapat na intindihin tungkol sa aming mga pasahero niya. Makalipas ang may halos 20 minuto ay bumaba na ang mag-anak at panay pa rin ang paghingi ng paumanhin at pagpapasalamat sa amin na kanilang mga nakasakay sa jeep. Naging usap-usapan sa loob ng jeep ang tungkol sa babae. Awa ang naramdaman ng halos lahat sa aming naroon, na ang sabi ng mga tao, ito ay naparang umano. Nasabi pa nga ng isang matandang naroon ay malubha na raw ang lagay nito, na kapag hindi maagapan ay siguradong ikamamatay iyon nung babae. At iyon na po ang huling kababalagang nasaksiyan po namin hanggang sa makabalik na po kami ng Maynila. Naging maayos naman na ang aming naging biyahe. Payapa naman kaming nakauwi.